pero nakakatuwa pa. Nagmukha silang mga katawa-tawa. Yung mga attack dogs, literal, nagmukhang sisiw. Na kulang na lang isa-isang, actually, sinagpang talaga ng isang agila na sa katauhan ni Vice President Sara. Dahil tulad ng sabi mo, lahat sila nabigla, lahat sila nabulaga. At hindi nila inaasahan na darating ang VP Sara nung araw na yun, nung oras na yun. Natataranta sila sa mga nangyayari because everything for them is a first. First time nilang may lumalaban sa kanila. First time nilang may naninindigan. At itong mga first time na to, nakikita nating tama pala ang grounds or basis ng paglaban ng isang VP Sara. Natatakot sila ngayon that ito ay magiging president sa lahat ng mga pwede pang ganapin na hearing dyan na ang isang resource person ay pwedeng i-refer na bakit si VP Sara pinayagan ninyong hindi mag-oath. Siya ay resource person. Nandito ako ngayon bilang isang resource person, hindi rin ako mag-oath. Magkakaroon na ng gano'n. So ito na yung magiging president, no? Oo. Ito na yung kinatatakot nila na naitatama this time around ang mga mali nila. And alam mo, Madami akong i-chismis, kagaya nitong sasabihin ko sa'yo, Marlon. Ano? Pagkatapos ng napanood natin, na bago tayo magpunta doon sa pinaka-main topic natin, pagkatapos nung inquiry or hearing kahapon na naganap sa HOR, di ba nag-end siya para to give way doon sa formal session nila sa plenary na pag 3 p.m. Nagsiakyat ang mga amuyong di umasabi sa'yo, kaibigan natin yan nasa COMSEC eh. Nagsiakyat at nag-report doon sa kanilang Panginoon doon sa opisina niya at sabing, wala yun. Ginawa lang ni VP Sarang katawa-tawa ang kanyang sarili. Alam mo yung nandun na sila sa echo chamber nila na wala na silang pinaniniwalaan na iba, kundi yung sila lang ang magaling. And narrative na lang nila. Yes, and all the time, kapag ganun Marlon, yung hindi mo na nakikita yung mali sa ginagawa mo, it always results to your creation ng mga wrong decisions. Correct. Teka, tama. Ulit, binuksan mo na yung session o hindi? Hindi. Bago mag-session, nagsiakyatan ng mga yung mga nandun sa inquiry na yon. Yung mga attack dogs. Yes, yung mga, parang yun nga daw, ginawa na lang daw na katawa-tawa ng isang Sara Duterte, ang sarili niya, by being there and by, not taking an oath especially. Yung ginamit nilang salita, ginawa katawa-tawa, hindi pa sila nagbukhang katawa-tawa? Kaya naman, ang isa, I believe, no, si Kusing man. Ko. Hello. Knock. Hello, how are you? How do you do? How do you do ba? Hindi ko alam eh. Hindi ako nag-nursery. Nursery rhymes na lang. Oh. Kumusta na? Okay na? Loud and clear. Toasted ko. Nasaan na tayo? May taga-Korea Anyang! Annyeong sa inyo. Naka 5 minutes na tayong Naka 5 minutes na. Pamali-mali. Okay lang. Asan na tayo? Yung mga attack dogs na nagsiakyatan. Tapos, ang sabi ng principal nila, nung Panginoon nila, Panginoong Los Dos. wala lang daw yon. So, nagmukha raw katawa-tawa si VP Sara. Ang totoo, sila ang nagmukhang katawa-tawa sa ginawa ni VP Sara sa kanila. Kasi, naisa na naman sila. Bago yan, Marlon, they did send an invitation to the Office of the Vice President para siya ay isa sa maging resource person. Witness, hindi resource person. Maging witness. Resource, kasi ang witness person. ang dapat witness na nag-o-oath. Okay. Kaya pinanindigan niya na hindi siya mag-o-oath kasi resource person lang ako. siya. Tama. So, they sent the invitation sa OVP but they did not expect for her to be present dun sa inquiry na yon. So, nung dumating siya, totoo na nagkagulo as in literal. Na, alam mo yung literal na ingay ng chair na kapag yung bigla ka napatayo, di ba yung chair mo magki-create ng ingay? Sa mga kanya-kanyang opisina, nag-create ng ganong ingay nung nalaman at naitimbre sa kanila na nandito si VP Sara. At nung umakyat ang news dun sa taas, yun, doon na sila nagkagulo na anong gagawin, tapos sinong bababa, sinong mag-i-in. Saka may mga inubi ka talaga, no? May mga pililit na kailangan puntahan niya. Look at Swansing, who, that lady girl Swansing, who recycled her PowerPoint presentation during the budget hearing. Diba? Ready ulit, pinlay ulit, diba? And look at Franz Castro, nagkandagargal-gargal ang pagtatanong, diba? Also, kakasimula ng inquiry, Marlon,
the chair himself, what's his name? The Chua guy. Ah, Nag nag-break kaagad. Parang to prepare everyone dahil nga dumating na ang isang VP Sara. kasi nabulaga talaga sila. No? Oo. Hindi So, nila inaasahan. oo. Ano ba ang inquiry na ginanap kagahapon, Marlon? Ito ay inquiry for good governance. Mm. And it is in preparation, 'di ba? Sinabi na natin na na parang 2 weeks ago sinabi na natin na luto na ang Impeachment. impeachment. Tama. At ang ginagawa nila ngayon, tama din naman yung sinabi ni VP Sara nung ano tawag dito? Ambush interview niya, nung in-excuse na niya yung sarili niya, na sila ngayon ay nagta-trial and error kung ano ang magiging reaksyon ng tao at kung paano nila gagawin at paano nila i-establish ang ang mga premise and grounds for impeachment. Kumbaga prelude na to, no? Yes. Prelude oo. na para sa impeachment trial nakakarapin ni Vice President Sara Duterte. Pero nakakatuwa pa. Nagmukha silang mga katawa-tawa. Mm-mm. Yung mga attack dogs, literal, nagmukhang sisiw. Mhm. Na kulang na lang isa-isang, actually, sinagpang talaga ng isang agila na sa katauhan ni Vice President Sara. Dahil tulad ng sabi mo, lahat sila nabigla, lahat sila nabulaga. At hindi nila inaasahan na darating ang VP Sara nung araw na yun, nung oras na yun. Unang-unang nagulantang ang komite, Marlon, nung pinatayo na yung mga resource kasi ang general understanding natin yan kapag nandun ka is you are in general a resource person kasi kukuhaan ka ng impormasyon. Tama. Regardless if you're being a resource person, is you are a witness, a victim, or an accessory to the crime or whatever. Basta resource person ka. Basta parang resource ganun. person ka. And then only yesterday we understood na iba ang pagiging resource person sa pagiging witness mo. And that was made clear by the VP herself, Sara Duterte. At yun yung yun yung silver lining dito. Mm-mm. Kasi isa pang Vice President Sara ang nakapagpalinaw sa ganitong klaseng issue na kahit sa Senado pa, alam natin yan. Pag ikaw inimbita ka, considered as resource person ka. Pero malinaw naman talaga na malaki ang pinagkaiba pag ikaw ay resource person at isang witness lamang. Na sasabihin mo lamang yung nalalaman mo. Kaya minsan galit na galit or madalas galit na galit tayo kapag ang isang resource person sa katauhan ng isang, sabihin na natin recent event, sa katauhan ng isang Harry Roque At katauhan pa ng isang Agent Jonathan Morales, Oo. ay sinasite in contempt at ikukulong o i-hold for some time. Na parang, how dare you na papuntahin ako sa bahay mo dahil birthday ng anak mo at ninong ako, tapos sasabihan mo kung ako yung may sala. Di ba? Parang inimbitahan mo lang naman ako tapos hindi mo ako pinalabas ng bahay mo. Inimbitahan mo ako tapos i-hostage mo pala ako. Yun nga. Kaya ngayon, parang nakakatakot na ngayon na nagpi-play ng role ang mga chambers na ito na Kongreso at ang Senado na as if they are the court na nagsasabi at yung inaano na nila, fina-finalize na nila, ikaw may sala ka. Ikaw dahil ayaw mong sabihin yung gusto naming marinig, ma-contempt ka. Yung ikaw guilty ka na, sa mata namin guilty ka na. Ganun lagi ang judgment. Kaya nga ang tanong dito, Pam, paano na? So ito bang ginawang paglilinaw, saka yung ginawang pagbara sa kanila ni VP Sara, sa tulong na rin ng pagpapaliwanag ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na malaki ang pagkakaiba sa isang resource person at saka sa isang witness person. Paano na to? Ito na kaya yung magiging daan para sa mga susunod na pagdinig, hindi lamang sa House of Representatives, kundi ultimo sa Senado, ay kailangan may distinction talaga na lahat ng iimbitahan nilang personalidad, kailangan malinaw kung resource person lamang sila o witness lamang sila. At kapag resource person ka, hindi ka kinakailangan o hindi ka obligadong mag-vote sa harap ng committee. Samantalang pagka ikaw ay witness, base dun sa rules ng House, kailangan ka mag-vote. Diba? Kaya Marlon, sila disgruntled sila or yung, alam mo yung how do you call it? Nataranta. Tarantatious sila, natataranta sila sa mga natataranta. nangyayari because everything for them is a first. First time nilang may lumalaban sa kanila. First time nilang may naninindigan. At itong mga first time na to, nakikita nating tama pala ang grounds or basis ng paglaban ng isang VP Sara. Natatakot sila ngayon that
ito ay magiging president sa lahat ng mga pwede pang ganapin na hearing dyan na ang isang resource person ay pwedeng i-refer na bakit si VP Sara pinayagan ninyong hindi mag-oath. Siya ay resource person. Nandito ako ngayon bilang isang resource person, hindi rin ako mag-oath. Magkakaroon na ng gano'n. So ito na yung magiging president, no? Oo. Ito na yung kinatatakot nila na naitatama this time around ang mga mali nila. And alam mo ano catch pa rito, Pam? Dahil doon sa pagkataranta nila, yung dapat na stick to the plan nila ay medyo nawala. na-discarril. Oo. Na-discarril at tapos hindi nila Lumiko, biglang liko. Kasi isa pang hindi nila inaasahan dito yung nagpakita ng kagalingan at katapangan ng isang Congressman Dante Marcoleta Oo. na maraming question. At binastos, argumento. Sobra. Binastos. Yung naalala ko yung tinanggal ka sa PCO na Oo. hindi ka man lang sinabihan, di ba? Na walang pasabi. Sa kanya, tinanggal siya bilang committee vice chairman ito yung Blue Ribbon Committee pa Ng ano nila, ng version House. ng House. Ng House, version ng House. Oo. Na hindi ka man lang kinausap, di ba? Tapos, Masyadong pambabastos yun. nabasa na lang niya di umano sa isang gazette yata na hindi na nga siya vice chair ng committee na yon. Totoo. And he was assuming that if you are no longer the vice chair, you remain as member, di Tama. ba? Pero, ang sinasabi is, yung kanya palang appointment di umano ay pagiging vice chair lang. And that does not necessarily translate to his being a member kapag nawala sa kanya yung appointment niya yon. Correct. Saka inalimbawa niya, bakit yung kay Speaker Gloria Macapagal-Arroyo? Diba? She remained She a remained member. na naging at deputy. Oo. From deputy, ginawa siyang deputy. Tapos tinanggal ka ng vice chairman, tinanggal ka pa bilang miyembro. Why are we discussing this even if we are talking about Sara Duterte? It's because we want to establish the fact na ganyan sila walang karespeto sa tao, unang-una na, sa posisyon na ibinigay sa kanila at sa proseso nila sa sarili nilang tahanan. At kaya natin ini-establish yung ganitong klaseng premise, Pamela, kasi 2 days ago, malinaw yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez na kailangan dumaan lahat sa proseso at kailangan kilalanin ang prinsipyo ng transparency and accountability. At dahil pinipigilan nyo ang isang Congressman Dante Marcoleta na magsalita, ibig sabihin nito, hindi nyo kinikilala ang sinasabi nyong prinsipyo patungkol sa transparency and accountability. Na inulit naman ng isang Congressman Luis Tro kahapon yung ganyang linya at yung ine-emphasize nila na ito ay tungkulin ng House, na sila ang merong power of the purse and all. But look, it's as simple as sinabi mo pero hindi mo ginagawa. Pilit mong sinasabi pero pilit mong hindi magawa. Okay. So dito, sinabi niya ni Luis Tro, di ba? Kapangyarihan nila yun, karapatan nila yun bilang miyembro ng Kongreso. At wag daw silang yuyurakan. Huwag daw sila yuyurakan. Kung talagang in aid of legislation, ang plano nyo, kung bakit naman si Vice President Sara Duterte lamang ang tinutumbok nyo, samantalang malinaw doon sa ginawang pagtatanong ni Congressman Marcoleta sa mga kawani ng Commission on Audit, kung meron pa ba ibang mga government agencies, particular ang mga local government agencies at iba pang mga military offices na may mga intelligence and confidential funds na na-issuehan nila ng disallowances. And hindi masagot ng COA, nataranta rin sila kasi alam na nila na ang premise na nilalatag ni Congressman Marcoleta noong mga oras na yon na kung may mga disallowances din sa iba't iba pang ahensya ng gobyerno, bakit hindi rin sila ipatawag? At bakit nakatuon lamang ang investigasyon ngayon patungkol sa issue ng disallowances kay Vice President Sara Duterte? I think COA also were not aware na Nabigla darating sila. ang isang VP Sara. At saka nabigla sila doon sa argumento Ni Marcoleta na ang galing pa. ilang ahensya ba galing. ng gobyerno ang merong notice Ang of galing, disallowance? nailatag niya yung nung kahit nung mga nakaraang hearing pa, nailatag niya na bakit nagmamadali kayong busisiin ang isang Vice President Sara patungkol dun sa issue ng disallowances. Samantalang August 24 pa lamang inilabas yung issue yun ng Commission on Audit. Siya Tapos 6 meron months. siyang 6 na buwan na para sagutin ito. Tapos hindi pa nga nasasagot dun sa partikular na ahensya ng gobyerno na siyang tunay na may karapatan para pagpaliwanagan ni Vice President Sara Duterte. Ay ito ang mga attack dogs. Parang ito ang mga attack dogs. Parang mga nakakita ng buto
na buto na may laman sa katauhan ni Vice President Sara na lahat yung mga attack dogs gustong sagpangin ang isang VP Sara at nagpapatunay ito na hindi to in aid of legislation kundi in aid to para lamang itong investigasyon na to para lamang sirain, durugin at wasakin ang popularidad ni Vice President Sara Duterte. Ano, Marlon, kasi tinanong din si VP Sara during her exit na bakit sa tingin niya na ito ay in preparation for an impeachment process against her. Dahil sa tatlong salita na nabanggit doon. Ito ay ang malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Ano ang ibig sabihin ng nonfeasance para sa nakakarami na ito ay ngayon lang. Ito usually kasi sa gobyerno talaga ginagamit. Ang nonfeasance is failure to perform an act that is required by law. Ang hindi mo pagganap sa isang tamang aksyon na naayon sa batas. Nonfeasance. Misfeasance, ito ay transgression, especially the wrongful exercise of lawful authority. Ito ay iyong yung overuse, yung abuse of authority. Parang wrongdoings. Okay. Ang malfeasance, ito yung wrongdoing. Ang wrongdoing. Okay, malfeasance. Wrongdoing, especially by a public official. Misfeasance is the wrongful exercise of lawful authority. Halos yung isa meaning no? Kailan? Tinetechnical. Ang pinaka-isa dito is isa kang public official na may ginawang mali, na merong gagawing mali, at merong mali na hindi sang-ayon sa batas. So, ikinahon nila yung hearing na yon doon sa premise na yon. Kaya ang isang VP Sara was made aware na ito na yon. Although siguro prior to that, alam na natin na alam naman natin, Marlon, sinabi na natin yan, luto na. At naging title ng content natin. Nagpa-practice na sila ngayon kung ano ngayon ang magiging reaction ng tao at kung paano nila ilalatag para magkaroon muna ng precedents yung mga mangyayaring susunod. At dahil dyan, Pam, ito na nga yung nagpapakita na hindi totoong in aid of legislation yung ginagawa nyo. Kundi ang direction nyo rito ay impeachment para sirain ang isang Vice President Sara Duterte. But they keep on insisting that everything they do is in aid of legislation, Marlon. Maniniwala tayo, okay, sinabihan na nila si Congressman Marcoleta na hindi siya pwedeng mag-move kasi hindi na siya member ng committee. Yes. Maniniwala tayo na motu proprio, kung talagang totoo kayo sa sinasabi nyo na in aid of legislation, please, wag lamang po ang notice of disallowances ng intelligence fund ng Department of Education noong 2022, tama ba? 2022, ang busisiin nyo, kundi ipatawag nyo ang lahat ng mga local officials, lahat ng mga government officials na na-issuehan din ng notice of disallowances ng Commission on Audit patungkol sa issue ng paggamit nila sa kanilang confidential at intelligence fund. At pag hindi nyo ginawa yan, na ipatawag sila, nagpapatunay lamang ito na talagang bulok ang sistema nyo, ang style nyo bulok dahil ang plano nyo lamang talaga ay para sirain ang Vice President Sara Duterte. Sinabi yun sa mismong statement ni Sara, Pam. May hawak ka dyan? Yung you cannot, I think pwede nyo akong talupan ng buhay. galing naman. Tontawa ako noon. Doon sa, yung in layman's term, deadma. Deadma. Hindi, akin, di ba? Yung ron, talupan nyo na ako ng buhay pero wala kayong makukuha sa akin. Ito, you can skin me alive Yan, and throw my ashes to the wind. But let it be known you will find me unbowed. No? Yun, deadma, unbothered. Na wala kayong mapapala. Na actually Marlon, sa lahat ng chaos kahapon, Marlon, may isang tao talaga ang nag-shine. Ito ay si VP Sara dahil nabanggit din naman sa report niya, Marlon, na nung siya ay nag-excuse na para lumabas at mag-exit dun sa inquiry na yon, in-approach niya ang kanyang mentor or ang kanyang mabuting kaibigan na si GMA. Ano ang sinabi, Marlon? Wag na ho kayong magpaka-stress. Kaya ko po ang sarili ko. Okay po ako. The same message na ibinigay niya nung siya ay nag-approach sa isang Marcoleta at sinabi niyang, okay po ako, salamat po. Wag niyo na po akong ipagtanggol. Pagpapakita ito ng pagbibigay niya ng gratitude, no? Sa isang taong hindi lamang siya tinutulungan, kundi sa mga taong nagpapahayag lamang ng katotohanan at nagsisiwalat ng kabulukan sa mababang kapulungan. At alam mo ba kung anong pinapakita nito, Marlon? Ano? Na siya ay pinalaki ng tama ng kanyang mga magulang. Mismo. Kahit pa nung nagpaalam siya, na kasi kung bastos ang isang kung brat siya, Sara, yun nga doon nga papunta, kung spoiled brat siya, at kung talagang bratinela siya, hindi niya na kailangan humingi ng 1 minute suspension. Tapos
magpapaalam doon sa chairman ng committee, si Joel Chua pala to, Oo. si Congressman Joel Chua, dapat tumayo na lang siya. At Oo, tsaka nagmukhang nag-exit, nag-walk out. no? Pero Oo, hindi, nag-walk nagpaalam out, siya. nagpaalam. Nagpaalam siya. Ang nakakatuwa doon sa committee kahapon, ang daming pang mga abogado ron na hindi naman mga umepal doon sa argumento ni VP Sara. Pero yung isang congressman, Benny Abante, hindi ko alam, abogado pa to? Talagang Hindi ko gusto alam pa kung anong gustong makipag-debate. patunayan ng mamang ito sa buhay niya. Sa nalalabi na taon na meron siya sa mundong ito, ay nako, sana po, ang gaba, Marlon, Dili dili magsaka. magsaka. And, Tatandaan niya yan. and At suot-suot niya yung malaki niyang krus, Marlon, ha? okay. Bilang pastor o Okay. ano. Pero Bishop siya. tapos ang attitude mo, ganyan, Di ba? nakakadiri. Halatang halata. Garapal masyado ang ginagawa nyo. Dahil hindi naman bobo ang mamayang Pilipino. Na ang direksyon talaga ng investigasyon nyo ay hindi para gumawa ng batas, kundi ang direksyon niyan ay sirain ang BP Sara patungo pa sa impeachment. May nag-shine. It was VP Sara na nag-shine. Lagi. At meron din naman lumabas na talagang katawa-tawa, dalawang tao. Ito si Benny Abante at si Joel Chua. Because while waiting na maging official ang inquiry, Marlon, it was caught on camera that they approached VP Sara to shake her hands. And nakita mo yung ng VP Sara. Ang isang shake hand na alam mong sincere at formal, talagang may higpit at may tagal na hawak. Tama. Yung sa kanya talagang hawak, bitaw, may irap pa. Di ba? Ganun ang attitude na ibinigay niya sa isang Benny Abante at Joel Chua na in return ay binastos din siya during the inquiry. Paano siya binastos? Nagpaalam siya ng maayos. Anong sinagot sa kanya? Okay lang po, hindi naman po kayo nag-oath. Bastos. Ang binabastos mo ay isang elected official na 32 million ang boto. Ikaw, anong distrito ka at ilan ang boto mo nakuha sa Hindi ko alam distrito kung mo? mananalo pa to. Hindi ko alam kung mananalo. Kung nasa kanila Kahit naman yung ang daya. Ayun lang yun. Ayun yun, Smart Marlon. magic, no? Kung nasa kanila ang daya, anong mangyayari sa atin? Ewan ko, pero grabe na to. Sobra tong nakakatuwa yung hindi nakakatuwa, nakakainis. Yung ginagawa nilang garapalan ngayon na pang-aabuso sa kanilang pwesto. Iniisip ko nga, nila? Anong magiging grounds nila para sa impeachment ni Vice President Sara? Betrayal of public trust. Alin ang mas mabigat na betrayal of public trust? Samantalang hindi, binibigyan pa siya ng 6 na buwan ng COA para ipaliwanag yung kung paano nagastos yung intelligence fund na nagkakalaga ng 125 million na alam naman natin na 11 days, tama ba? 9 days. Confidential fund yata yung sa kanya. Confidential funds na ginamit na, binanggit mo kahapon yung sa savings, di ba? Pamela, lahat ng government agencies na merong savings, ultimo sa Senado, alam na alam to ng mga Senate employees na para dalawa pipiliin nila. Ilipat ba nila, ibalik ba nila to, isolipat na sa Bureau of Treasury, or gagamitin na to, ubusin nila to, at gagamitin bonus sa mga empleyado. Sa Senate PAM, pinag-uusapan yan tuwing December. Kasi doon makikita kung sino yung mga Senate President na generous o galante. Kasi, syempre, may 16 bonus sa mga Senate employees. So, pag kami sobra pa nga yung savings, sa halip na ibigay yun sa Treasury Department, pinamumudmud yun. Pinamumudmud yun sa mga empleyado at bukod ito sa tinatanggap nilang bonuses. So, ang punto ko rito, Pamela, hindi lamang ang Office of the Vice President ang gumagawa na minamadali na gastusin ito. At hindi naman to basta-basta ginastos na lang sa walang dahilan ni Vice President Sara, yung intelligence fund niya. Kundi yung naka-itemize naman siguro to. At alam ko kayang-kayang sagutin to ng OVP. Pero yung ibang mga government agency ay ginagawa na nila ito na lahat ng mga savings nila ay pinipilit nilang ubusin bago matapos ang taon at ipinamimigay sa mga empleyado. Alam na alam yan sa Senado. At alam ko ganyan din ang practice at kalakaran sa House of Representatives. Ipaalala lang natin, no, Marlon, meron kasi isang entity na hindi naki-question dito sa pagdinig ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ito ang entity ng Office of the President. Matatandaan na, ito nagkonsulta ko sa isang lawyer, Marlon. Sinimulang giniba si VP Sara dahil dito sa confidential funds na ito. Pero ang katotohanan, meron bang pagkakamali ang VP Sara sa paghingi? Wala, Marlon, wala daw. Dahil nag-request lang naman si VP Sara sa Office of the President. 'Di ba?
At kung maaari siyang bigyan ng pondo, ng additional, at pumayag naman sino ba ang presidente? Pumayag Marcos si Jr. Marcos. Okay. At nagbigay ng direktiba, nahanapan siya ng pondo para ibigay yung request ng isang VP Sara. Ganun pa sila ka-ano niya na, ganun pa siya ka-welcoming of the request of the Office of the Vice President. Ang malinaw na source of funding dito, Marlon, ay ang Office of the President. Dahil siya ang nag-approve ng request na, alam mo, pwede naman niyang i-deny, pwede naman niyang i-disapprove. Kasi kung mayroong batas na maglalabag dun sa request mo, dapat alam na ng Office of the President yun na, uy, VP Sara, mapapahamak ka dyan dahil hindi ka entitled, dahil ganito, baka baka ma-break mo yung ganitong batas. Si Sara yung pinapalabas nila ngayon na siya yung may paglabag sa batas, Oo. 'di ba? Bilang pangulo ka, dapat you are the enforcer of all laws of the land. Pero binigay mo Ano ang purpose mo nang ibinigay mo 'yon? Alam mo na nakikita kong purpose doon? Oo. Patibong to. O maaaring Ibig ganun na sabihin, nga ang nangyari. sinadya nila na ibigay ito ng December what? Bigay ito Around ng that, di ba? Ng buwan ng Disyembre. Kasi December kasi 30 minus 11 kasi 11 days lang daw niya ginastos. kasi alam nila na pag ginastos to, makakakuha na sila ng butas. So isang patibong to na ginawa nila na hindi nila alam, okay, kinagat ni Vice President Sara Duterte yung patibong nyo, pero gagamitin ko itong perang to dahil para sa taong bayan to. At sigurado ko pa, itong ini-issue sa kanya sa disallowances ay masasagot niya ng tama at totoo nang walang halong korupsyon na naganap. Alam mo, Marlon, kasi nabigyan ng maling interpretasyon kapag ikaw ay may notice of disallowance. Totoo. Hindi mali ang magkaroon ng notice of disallowance. Contestable? Ano ba yung sabi ni Congressman Marcoleta, di ba? Hindi ko na Ibig sabihin, pwede mo pa tong linawin. At bahagi ito ng proseso ng batas. Isa itong uri ng due process na binibigyan ka ng ganitong notices na para sagutin mo, at yung pagsagot na yon ay antaning ay kailangan sagutin mo sa loob ng 6 na buwan. Kasi Marlon, ang sinasabi ko din naman, pwede kang magkaroon ng notice of disallowance because yung perang ginasta mo sa isang proyekto could be hindi pa tapos, kaya hindi mo pa makomply yung mga dapat na document na hinihingi ng COA at a certain point in time na kailangan na nila. Ibig sabihin, nag-cut off na sila, pero ongoing pa rin yung proyektong ginagawa mo. So, ibig sabihin, while ongoing at nag-audit na sila, ang ino-audit lang nila is a portion of your project, hindi pa tapos yun. Tama, Pamela. Kaya balik na naman ako sa argumento na na bakit ba mainit lamang kayo sa notice of disallowance na inisyu ng COA sa Office of the Vice President, samantalang yung iba mga notice of disallowances sa iba pang government agencies ay tigil-tahimik kayo. Hindi, yun na lang sana, isinampa nyo rin dyan sa hearing na meron Yun kayo nga ang plano niya, Yun yung plano ni Congressman Marcoleta na mag-move sana siya para to invite yung all agencies na pinadalan din ng notice of disallowance ng COA. Pero dun siya binara ni Committee Chair Congressman Joel Chua na you cannot make a motion dahil hindi ka na member ng At tanong ngayon, siguro kung member ang isang, I'm sure being natura kung si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo dahil dati siyang speaker. So kung kasama ba siya, automatic na member siya ng lahat ng committee bilang ex officio. Kasi alam ko pagka dati kang pinakamataas sa Senado ganun. Pag ikaw dati kang Senate President, automatic ex officio ka sa lahat ng committee. And kung mapipigilan nyo ang isang Congressman Marcoleta ngayon dahil hindi na siya member ng committee dyan sa Blue Ribbon ni Joel Chua, I'm sure merong isang lalabas pa na kongresista o maaaring si President Gloria Macapagal Arroyo ang mag-move nito para imbestigahan naman ang iba pa mga government agencies na inisyuhan ng notice of disallowances. Alam mo, makikita mo, Marlon, talaga, dito sa dalawang personalidad naman na to, na si GMA at si Kong Marcoleta, yung sa kanila mo talaga makikita na sila ay seasoned public officials. Dahil hindi sila magaling sa pagmamanipula ng batas. Magaling silang tanggalin yung buhol-buhol na sarswelang ginagawa ng komite. 'Di ba? Yung sa lahat kasi sila, Marlon, iisa ang tono dahil magkakampi sila. Kasi may plano nga, stick to the plan. Yes. Pero itong dalawang ito, hindi sila sintonado, pero pwede silang mag-falsetto, pwede silang mag-baritone. Yung bang nasasabayan nila, pero focus kami kung ano ang tama at kung ano ang sinasabi ng batas. Galing, diba? galing Na, Sam. yung, Ang nakakatuwa pa rito, wala silang
wala silang tinatanaw na utang na loob sa pamilya Duterte. Maaaring si Gloria Macapagal Arroyo, dahil sa pamamagitan ni VP Sara ay naging Speaker of the House siya. Pero ang isang Congressman Marcoleta na hindi siya naging protege ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero sa ngalan ng katotohanan at sa ngalan ng tunay na diwa ng good governance, talagang tumatayo, nakatindig at buong tapang na hinaharap yung mga attack dogs ng Marcos Jr. at syempre ni Speaker Martin Romualdez. Sa lahat ng ito, Marlon, nasaan ang Pangulo? Ano? Yun pa, Pam, na, di ba? Na- And may interview siya. May interview si VP Sara na magkaibigan pa ba sila ni Hindi na. Sabi niya, hindi na, di ba? And kung papayag pa rin ba siya, running mate, hindi na. Never again to a Never Marcos. again, di ba? Never again to a Marcos. And ano ngayon yung sinasabi mo na bagay, Pam? Ano lang ito, Self-proclaimed ka-plastic BFF self-proclaimed BFF ka, di ba? Na, ano ba naman, pwede mo naman sabihan niya na, oh, pinsan, ha? Huwag hinay-hinay sa OBP. Saka kung talagang in aid of legislation yan, please, yung notice of disallowance, wag lamang ang Office of the Vice President at dating Department of Education Secretary ang ipatawag nyo, kundi ipatawag nyo yung iba pang mga government agencies, government officials na nakatanggap din ng notice of disallowances sa Commission on Audit. Nung naitanong kasi si VP Sara, Marlon, ng mga reporter kung kailan sila huling nakapag-usap ng Marcos Jr., she recalled na it was the time when she tendered her resignation as Cabinet Secretary ng DepEd. And then after that, in-explain niya na never naman kaming naging magkaibigan yan. Never kong nakakausap yan. Nagkausap lang kami dahil naging tandem kami sa eleksyon. Ang totoong kaibigan ko ay si Senator Amy Marcos since 2012 yata. 2012, tama, Nasabi niya 2012, 2012. And then, she proceeded with her, statements by answering another question na parang maayos pa ba ito, magkakasusuportahan mo pa ba ang mga Marcos? No, hindi, never again to Marcos. Ganun siya. Nagdala na. At yung salitang never again, siya mismo ang nagsabi ha. Hindi yun sinubo ng isang reporter. Doon mo matatanong, Marlon, ngayon, na sinabi mong never again, is VP Sara still friends with Amy Marcos now? Or will VP Sara support Amy Marcos re-election for midterm? Malamang hindi. Di ba? Malamang hindi. Kasi never again, nagsalita ka eh. Never again. Pambalikan ko lang yung kung paano nila niligawan ang isang Sara Duterte para lamang maging running mate noong 2020 ni Marcos Jr. 2020, 2020. for 2022. 2022. 2022, tama, 2022. Di ba nagyabang pa ang isang Martin Romualdez na siya ang naging daan, siya ang naging tulay, kaya nagkaroon ng unity team. Ang unity team, ito yung tandem ni Marcos Jr. sa ni Sara Duterte na binara ni VP Sara. At ang catch dito, Pam, ginaganito nyo ngayon ng isang Sara Duterte na minsan ding naging ipinagmalaki ng lakas CMD na siyang partido naman ni Speaker Martin Romualdez. Na parang kailan lang, kung sambahin nyo siya, o kung gamitin nyo siya para higit lalong lumakas ang inyong partido. Tapos ngayon, ako ano-anong panggigipit na ang ginagawa nyo. Yung binabasa mo dyan. Yung mga comments, Marlon, kasi, na si Floren Carlo Suba, ang sabi niya, kung nagmamadali yung HOR, edi sana sila na lang ang gumawa ng audit ng disallowance. Sasamanladeng alti. Ano Kapampangan pala siya. Oo. Nagmamadali. Nagmamadali. Okay. So, katete yan kay Ebon. Oh. And then, may nakalimutan pa ako eh. Anyway, yung may sinabi pa sa isang interview niya na dun sa kanila ni Jen Sabarjaga sa Net25. Ni Meron Kong pang, Marcoleta? Oo, ni Congressman Marcoleta, na meron pang isang nilabag na tradisyon doon. Na kasi, ang pinag-uusapan na ang deliberation na nangyayari sa plenaryo ay patungkol sa budget. Hindi raw nangyari kahit kailan na meron ng deliberation sa plenary ay pinahintulutan pa ang isang congressman, nasa Maynila, na siyang nag-deliver. Tapos, na about dito nga sa issue ni VP Sara. And biglang-bigla, inirefer sa committee ni Congressman Joel Chua na by tradition at base sa rules, pagka meron ng deliberation na nagaganap sa plenary, wala nang kahit sino pa ang pwedeng pagkalooban ng pagkakataon na magbigay ng kanilang
privilege speech. Dahil nga wala nang nag-iisip ng tama sa grupo na yan, Marlon, lahat ng nangyayaring ito, babalik din naman sa At kanila. dahil nga binabaliktad na nila at lumalabas na ang kasinungalingan nila na hindi totoong sila mismo ay kumikilala sa tamang proseso dahil sila mismo ang lumalabag sa tamang proseso. At magiging precedents ito sa mga susunod na mga hearing na yan na ang maaaring makita nilang nakaupo as the resource person or as the witness or the, alam mo yon, yung victim or ikaw yung nang aapi, sa inyo na mag-aapi. Kagaya ng ginawa nila kay VP Sara, nung budget hearing niya, na siya lang ang nag-attend mag-isa, gusto nila yung ali magkanda bulol-bulol sa pag-deliver or pagdepensa ng kanyang budget. Nangyari kay Estela Kimbo, na hindi niya maidepensa ang budget ng gobyerno. Di ba? Nabaliktad. Ngayon, yung ganyang pang-aabuso ninyo sa mga proseso at sa otoridad, babalik at babalik sa inyo yan, makikita nyo ang sarili nyo sa other side this time around. And ulitin ko pa yung argumento natin kahapon sa kanong mga nakaraang araw. Wala na bang ibang problema ang lipunan? Kundi ang 125 million pesos na confidential fund ni VP Sara, at hindi na ba problema yung mas dapat pagtuon ng pansin yung 5,500 flood control project, yung malalang krimen, yung talamak na corruption, at sinabi rin naman sa speech ni doon sa opening statement ni VP Sara yun, na ang tunay na problema ay yung katiwalian, kriminalidad, corruption, at marami pang iba. Bakit dito lamang kayo nakapokus na sinasayang nyo ang pera ng taong bayan para lamang sikilin, gipitin ang isang Sara Duterte? Alam mo, Marlon, na-realize ko rin kahapon kung ano yung sinasabi nating sinasayang nyo ang resources kapag walang kwenta yung mga hearing na yan. Kasi behind VP Sara, Marlon, meron parang isang clerical work na nagaganap sa likod. Ang kapal ng mga bond papers, Marlon. Yung mga files na ni-replicate, na pinotocopy mo, na siya mo ngayong reference doon sa hearing na yun, na i-distribute mo per members of the committee and then per attendee nung committee na yun. Ang kakapal nun, ang dami nun, magkano rin yun, Marlon, di ba? Kasi sabi ko, bawat committee hearing may budget yan. Yung pakain yan, yung mga staff dyan, di ba? And kuryente. Dami pa ang problema taong bayan. Oras ng tao, paano kung overtime pa yun? Galaw-galaw naman, huwag naman kayo nakapokus. Bakit ba masyado kayong obsessed na para sirain ang isang Vice President Sara Duterte? Dahil ba ito sa 777? At dahil ba ito sa 100 million guaranteed campaign fund? At dahil pa sa iba't iba pang sulsol, mga personal yung ambisyong pampolitika? Hindi, Marlon. Alam mo kung ano to? Ano? Dahil sa layunin nila na mapanatili sila sa pwesto sa mga susunod na eleksyon. Totoo. Dahil ang direction niyan is, it cannot be anyone else but Speaker Martin Romualdez to be the next president. And after Speaker Martin Romualdez presidency or delusion to become president, it should be Sandro Marcos next. Nasaan na si Sandro Marcos? Ano yung sabi niya sa dollar? The dollar is, the peso is weak because the dollar is strong. And ma'am, yung taripa pala, talagang binaba no? Ano and naman hanggang ngayon, wala pa rin. Mataas pa rin ang presyo ng bigas ngayon, na ang dami na Kung merong issue rito ng betrayal of public trust, hindi po si VP Sara yun. Mga sarili nyo yun. Mga sarili nila, at ang nangunguna rito, ang betrayal mismo ng pagtitiwala ng taong bayan, ang nagtataksil sa tiwala ng taong bayan ay walang iba kundi ang isang Bongbong Marcos na nangako ng bilang ng araw ng mga smugglers. Pero ito, sa Kongreso, inuupuan nyo na hindi nyo na pinatawag yung mga personalidad. Partikular, si Michael Ma na presidential barkada, na siyang sinasabing utak ng ugly smuggling, at hindi nyo na rin binubusisi para alamin kung saan na ba talaga napunta ang 1.5 billion projects a day. Kakarampot ito sa hinahabol yung 125 million pesos confidential funds ni VP Sara Duterte. Naalala ko yung smuggling, Marlon. It was Mika, was it Mika Swansing? That girl? Ng Western din na may PowerPoint? Silang mag-ama ang nag-disclose niyang agri-smuggling na yan, nakasama ang pangalan ng Michael Ma. Baka naayos na rin. Malamang. Para naman, Marlon, manahimik ka sa isang bagay na pinaninindigan mo, talagang nasapalan ka ng pera. Masyado pa magiging garapal to pag talagang pinagpatuloy niyo pa yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasi well, she's not afraid. Alam ko. Pero ang nakakalungkot dito, na ganito na kababoy, ganito na kagarapal, at ganito na kahayop, ka-animal ang mga tao sa Kongreso. Na baliwala na sa kanila ang tunay
na prinsipyo ng good governance, baliwala na sa kanila ang tunay na prinsipyo ng pagmamahal sa bayan, pagsisilbi ng tama at tapat sa taong bayan, kundi ang ginagawa lamang nila ay para lamang gipitin ng isang alam nilang kalaban nila sa politika. Alam mo sinong imahe ng demonyo ang nakikita ko sa sa mga hearing na yan? Si Abante at saka may isa pa Sino? yung maliit. Kaya si Saldico. Hindi yun. Sino? Si Paduano. Paduano. Oo. Silang dalawa. And nakita mo ba background ni Paduano? Hindi. Dati siyang rebelding komunista. So kosa ni Franz Castro. Oo, kosa to, di ba? Si Luis Ro, also sabi Luis nga Ro sa'yo, is Pam, an evil. itong nangyayari ngayon sa Kongreso ay nagsama-sama na yung mga masasamang elemento ng lipunan. Ito yung mga protektor, kung hindi man sila ang tunay na personalidad na nasa sindikato ng ipinagbabawal na G. Ito rin yung mga grupo na miyembro ng teroristang komunista at ito rin yung mga grupo na protektor ng smuggling at iba pang uri ng krimen ng lipunan. Ito sama-sama na to. Yung masama nagsama-sama na laban para lamang sirain ang isang malinis na pangalan, Vice President Sara Duterte, at pagmukhain pa rin lang masama at sirain yung legacy ni Tatay Digong ng nakalipas na administrasyon na naging matagumpay ang kanyang giyera kontra droga. Yung ang presence ni VP Sara doon, Marlon, bago tayo magtapos, yung presensya niya doon is already a message telling them, magsama-sama pa kayo dyan, haharapin ko kayo ng mag-isa, kaya ko to. No? Nakakatuwa. Sumakay ka pa. Di ba? Sumakay ka pa. And speaking of sumakay ka pa, Pam, may F1 race na naman. Nako, Bukas sa Singapore. nakasil ba ang Hanggang ticket? Linggo. So, May aalis ba? May natin to, a-attend ba? Antabayanan Anong gusto natin mo? to. Pupunta siya o hindi? Pupunta. Ako- Talagang ngayon. Siguro Tatago hindi. nila yan. Doon ako sa hindi. Ako, tingin ko pupunta. Dahil mahihiya. Wow, meron siya nun. Dahil mahihiya siya dahil nabugbog siya sa Duran-Duran. Wow, meron siya nun. Oo. Diba? Or Sa- pwede rin yung sinasabi mong senaryo na itatago nila yan. Tatago nila. Pero hindi nila Kasi- matatago yan. Lalabas May at lalabas ang nakatano litrato. yan. Ito mga spoiled brat eh. Alam mo sila, talagang trick nila yun eh. Ang sarap yata pakinggan pagka ngagba ka tapos yung ingay ng lakas ng makina ng mga F1 race na sasakyan, Mm. 'di ba? And we'll see. Tingnan natin. Sa sa track ng Marina Bay Street Circuit sa Singapore. Imposible Oo, hindi mag-leak yan kung nandun siya. Maglilik Oo, yan. maglilik. maglilik Galit yan. na ang Sa tao yabang eh. ng mga yan. Sa At yabang galit ng na ang mga yan. tao. We'll see. Sana tama ka, hindi magpunta. Sana hindi magpunta Sana dahil hindi para magpunta. sana tablan ng hiya. Pero sigurado ako kung hindi man magpunta ang isang Marcos Jr., pupunta mga anak niya. Ang kakapal Tapos, ng mukha ninyo, nakakadiri kayo. Yung mga anak mo, lalong-lalo na nakikinabang lang sa nakaw mo. Sasabihin na naman ni PH Update, easy Pamela, easy. Ayak ka na Na naman. hindi man lang mapaayos ang mga ngipin. Tuturo, nawawala ituro. Hindi, alam mo, hindi na nga ganyan eh. Gusto Ganyan ko na, na ganyan taki-taki. eh. Paalam na tayo, Pamela. Yes, Paalam tayo. may lakad ako Black eh. Meeting. Actually, Marlon, may nagre-reklamo. Sabi, simula nang nag-follow ako sa inyo, comment ako ng comment, nakakapagod na hindi nyo man lang nababasa. Uy, sino yun? Nakalimutan ko pa nga. Hindi, nag-comment na lang ako sa kanya na shout out po sa inyo. Sa akin din, may mga... Hindi, mahirap po talaga. Mahirap na mabasa lahat. At magagalit naman kayo kung kami puro bati lang Oo, din sa ang puro gagawin. batik lang ang dami. Oo. 2,872. Tapos, ang nag-like na yung 1,002. May kala ko 900. Maraming salamat po sa inyo. Ako